Sa loob ng mahabang panahon, halos araw-araw nating nakikita si Angel Locsin sa telebisyon, sa pelikula at sa iba't ibang balita. Isa siya sa mga artistang hindi mo kailangang ipakilala dahil kusa na siyang kilala ng lahat. Kaya nang bigla siyang mawala sa mata ng publiko, maraming tao ang nakaramdam ng pagtataka at pag-aalala. Hindi ito simpleng pagkawala lang ng isang artista. Para sa marami, parang may malaking puwang na naiwan. Sa loob ng halos 3 taon, tahimik ang pangalan ni Angel. Walang bagong proyekto, bihira ang balita, at halos wala ring update sa kanyang personal na buhay. At dito nagsimulang magtanong ang lahat. Ano na nga ba ang nangyari kay Angel Locsin at bakit siya tuluyang lumayo sa limelight? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa si Angel Locsin sa pinakaminahal na aktres sa bansa, hindi lang dahil sa galing niya umarte, kundi dahil sa imahe niyang totoo at may malasakit. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi siya ng buhay ng maraming Pilipino. Nakita natin ang kanyang pag-angat, ang kanyang mga tagumpay, at maging ang mga isyong dumaan sa kanya. Ngunit kasabay ng kasikatan, dumating din ang matinding pressure at ingay ng mga usap-usapan. Hindi naging madali ang manatili sa industriya na laging may inaasahan at laging may mata na nakatingin. Kamakailan, nagbigay ng maikling update ang kanyang asawa na si Neil Arce. Ayon sa kanya, maayos ang kalagayan ni Angel at patuloy siyang nagpapahinga at nag-aalaga sa sarili. Hindi man detalyado ang mga sinabi niya, sapat na iyon para mapanatag ang loob ng mga taong matagal nang nag-aabang ng balita. Ngunit para mas maintindihan ang sitwasyon ni Angel ngayon, mahalagang balikan kung saan siya nagsimula at paano niya hinarap ang buhay bago pa man siya maging isang malaking pangalan. Ipinanganak si Angel bilang Angelica Colmenares at lumaki siya sa Tondo, Maynila. Galing siya sa isang simpleng pamilya na dumaan din sa iba't ibang pagsubok. Hindi perpekto ang kanyang kabataan dahil maaga siyang natutong tumulong at umintindi ng responsibilidad. Habang nag-aaral pa siya sa University of Santo Tomas High School, doon siya napansin ng isang talent scout sa isang mall sa Quezon City. Sa panahong iyon, wala sa isip niya ang maging artista. Ang pangunahing dahilan niya ay makatulong sa pamilya, lalo na sa gastusin para sa operasyon sa mata ng kanyang ama. Nagsimula ang kanyang trabaho bilang commercial at print model. Tahimik siya at may pagdududa sa sarili, lalo na dahil hindi sigurado kung may lugar ba talaga siya sa industriya. Maraming audition ang hindi naging matagumpay at maraming beses siyang hindi napili. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nag-aral at sumubok. Napansin ng mga nakatrabaho niya ang kanyang natural na dating at ang pagiging maayos niyang kasama sa trabaho, kaya unti-unti siyang nabigyan ng pagkakataon. Noong 2002, pumasok siya sa GMA Network at naging bahagi ng programang Click. Ginampanan niya ang papel ni Charlie, isang karakter na malayo sa karaniwang bida. Hindi man agad siya sumikat, doon niya natutunan ang disiplina at hirap ng araw-araw na taping. Unti-unti niyang hinubog ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa bawat eksena. Ang malaking pagbabago sa kanyang career ay dumating noong 2004 nang gumanap siya bilang Alwina sa Mulawin. Dito mas nakilala ang kanyang husay at emosyon sa pagganap. Mula rito, tuluyan siyang napansin bilang isang pangunahing actress sa primetime. At noong 2005, nang isuot niya ang costume ni Darna, tuluyan siyang naging simbolo ng tapang at malasakit para sa maraming Pilipino. Sa puntong iyon, hindi na lang siya artista sa telebisyon. Isa na siyang inspirasyon. Kaya ngayon, sa kanyang pananahimik, mas lalo lang lumalalim ang tanong, ano na ang totoong estado ng buhay ni Angel Locsin ngayon? Paglipat niya sa ABS-CBN, mas lalo pang lumawak ang mundo ni Angel bilang artista. Dito nagsunod-sunod ang mga proyektong nagpakita ng mas malalim at mas seryosong bahagi ng kanyang kakayahan. Hindi na lang siya basta bida na minamahal ng masa, kundi isang aktres na kayang magdala ng mabibigat na papel at emosyon.
Unti-unti niyang pinatunayan na handa siyang lumampas sa inaasahan ng karamihan at subukan ang mas mahihirap na karakter. Noong 2008, gumanap siya sa seryeng Lobo. Sa proyektong ito, ipinakita niya ang kakaibang lakas at emosyon sa isang fantasy na may lalim ng kwento. Dahil sa kanyang pagganap, nakakuha siya ng international recognition at nominasyon sa isang prestihiyosong award. Para sa marami, dito napatunayan na kaya niyang makipagsabayan kahit sa mas mataas na antas ng pag-arte. Sumunod dito ang Immortal mula 2010 hanggang 2011. Dito mas nakita ang kanyang versatility bilang isang action at fantasy lead. Hindi madali ang ganitong uri ng proyekto dahil kailangan ng pisikal at emosyonal na paghahanda. Ngunit muling ipinakita ni Angel na kaya niyang panindigan ang isang papel na may bigat at responsibilidad. Noong 2014, gumanap siya sa The Legal Wife. Dito mas namayagpag ang kanyang husay sa drama. Maraming manonood ang nakaramdam ng sakit at galit sa bawat eksena dahil sa makatotohanang paglabas niya ng emosyon. Hindi ito basta role lang, kundi isang karakter na malapit sa totoong buhay ng maraming tao. Pagdating ng 2019, bumalik siya sa television sa pamamagitan ng The General's Daughter. Sa seryang ito, mas mature at mas buo ang kanyang pagganap. Hindi na siya ang dating batang bida. Isa na siyang aktres na may lalim karanasan at malinaw na direksyon sa kanyang ginagawa. Sa pelikula naman, naging makulay rin ang kanyang mga proyekto. Sa Let the Love Begin, ipinakita niya ang gaan at kilig sa romantic comedy. Sa In the Name of Love, mas tumingkad ang kanyang husay sa drama at kinilala siya sa iba't ibang parangal. Sa One More Try, lalo niyang pinatunayan ang lalim ng kanyang karakter na nagdala sa kanya ng mga major acting awards. Sa Four Sisters and the Wedding, naging natural at relatable ang kanyang pagganap kaya maraming nakarelate. At sa Everything About Her, kasama ang isang veteranang actress, nakilala siya bilang isang mahusay na supporting actress sa international level. Ngunit lampas sa kamera, mas nakilala si Angel bilang isang taong laging handang tumulong. Sa loob ng maraming taon, milyon ang kanyang naibigay sa iba't ibang layunin. Tuwing may kalamidad, personal siyang pumupunta upang magbigay ng tulong. Hindi lang siya nag-aabot ng donasyon, kundi nakikisalamuha rin at nakikinig sa mga apektadong pamilya. Noong pandemya, inilunsad niya ang isang malaking kampanya para tumulong sa mga ospital at frontliner. Libo-libong pasyente ang natulungan niya dahil sa mga tent at kagamitan na kanyang ipinagawa. Hindi rin niya nakalimutan ang mga komunidad na madalas hindi napapansin tulad ng mga bakwit at katutubo. Dahil sa kanyang mga ginawa, kinilala siya bilang isa sa mga bayani ng kabutihan sa Asya. Kasabay ng kanyang tagumpay at pagtulong sa kapwa, hinarap din ni Angel ang mga personal na pagsubok na hindi agad nakikita ng publiko. Isa na rito ang paulit-ulit na body shaming na naranasan niya sa loob at labas ng industriya. May mga pagkakataong ginamit ang kanyang timbang bilang biro o puna sa social media at maging sa ilang opisyal na usapan. Sa halip na manahimik, nilinaw ni Angel na ang pagbabago ng kanyang katawan ay may kinalaman sa isang sakit na tinatawag na Hashimoto's disease. Isa itong autoimmune condition na nakaapekto sa thyroid at sa buong katawan. Ayon sa kanya, ito ay under control, ngunit nangangailangan ng pahinga at pag-aalaga sa sarili. Noong 2021, sa mismong kaarawan niya, pinili niyang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagtulong sa komunidad. Nag-organisa siya ng isang community pantry upang magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Sa kasamaang palad, may isang senior citizen ang pumanaw habang nakapila. Lubos ang kanyang lungkot sa nangyari. Personal niyang inasikaso ang pamilya ng nasawi at humingi ng tawad sa publiko. Ipinakita nito na para kay Angel, hindi lang aksyon ang mahalaga kundi ang pananagutan sa bawat desisyon. Pagdating ng 2025, muli siyang nasangkot sa isyu ng mahak ang ilan sa kanyang social media accounts. Ginamit ang kanyang pangalan para sa mga mapanlinlang na posts. Agad itong nilinaw ng kanyang kampo upang protektahan ang publiko at ang kanyang reputasyon. Sa kabila ng mga ganitong pangyayari, pinili niyang manatiling kalmado at hindi pumatol sa gulo. Sa usapin naman ng pag-ibig,
marami na rin siyang pinagdaanan. Isa sa pinakaunang seryosong relasyon niya ay kay Miko Soto. Maaga silang nagkakilala sa industriya at mabilis na naging malapit. Bagamat maikli ang kanilang pagsasama, malalim ang iniwan nitong alaala. Nang pumanaw si Miko dahil sa isang aksidente, matindi ang dalam na dinanas ni Angel. Hanggang ngayon, patuloy niyang inaalala si Miko sa mga espesyal na araw bilang tanda ng respeto. Sumunod ang iba pang relasyon na nagbigay ng kanya-kanyang aral hanggang sa dumating si Neil Arce. Mula sa pagkakaibigan, nauwi ito sa mas matibay na samahan at kalaunan ay kasal. Tahimik ang kanilang relasyon at malayo sa ingay ng publiko. Ngayon, mas pinili ni Angel ang pribadong buhay. Mas madalas siyang nasa bahay, nag-aaral online, naglalaro at inaalagaan ang kanyang sarili at pamilya. Paminsan-minsan, lumilitaw siya sa simpleng paraan upang magpakita ng suporta sa mga mahal niya. Sa ganitong paraan, buo ang kanyang buhay. Ikaw, kung may pagkakataon ka ring piliin ang katahimikan at simpleng pamumuhay kaysa sa ingay at pressure, gagawin mo rin ba ito tulad ni Angel at ano ang uunahin mo para masabing buo ang buhay mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.